Hello guys, good morning. So today is Sunday, October 25, 2025. So guys, at kung mapapansin nyo to guys, at eto, katatapos ko lang mag-jogging. Ito yung mga routine routine job ko. So after mag-jogging ng umaga, ayun, at ano naman ako, magsimba naman. Kaya kung may mga time lang talaga, ayun, napupustro natin yung mga daily routine job natin. Kaya guys, medyo eto, kung mapapansin nyo, talagang wet na wet ako ngayon. Dahil nga gawa nga ng as in katatapos lang talaga. So nagbigay lang ako ng short vlog. At gusto ko lang magbigay ng kasagutan dun sa followers natin na gaano siya. Nagtatanong siya, no, na ang sabi niya, eto naman related to dun sa vlog na inaano natin, yung sinasabi natin na yung flood control projects, yung mga ghost project. Sabi niya sa akin, ano bang pananaw mo yung sinasabi nila yung tax ng mga mamamayang Pilipino kung ito raw ay maibabalik. Okay. At may lunas pa ba raw sa ating gobyerno? Guys, actually gusto ko nang kalimutan to o skip na ako rito, pero since nagtanong ka, so eto, at bibigyan kita ng based on my opinion, no. Siyempre, ito ay opinion na nanggagaling sa akin na pwedeng makadampot ka rin ng aral, o yung mga bagay na mga na-mention ko ay hindi taliwas, no. So ayan. So ganito, anyway, maraming salamat muli, no. Maraming salamat muli bago ko sagutin yung katanungan mo. So ito yun, no. At regarding naman dun sa sinasabi natin kung maibabalik pa ba yung mga nakamkam, ayun ba yung tamang words doon, nakamkam o nakuha ng gobyerno sa ating mga mamamayang Pilipino, especially yung mga nagtatrabaho na kinakaltasan ng tax, at yung mga negosyante na kung saan malaki rin tax. Kahit sa pagkain, kumain ka, may tax. Maggrocery ka, may tax. So meaning to say, lahat talaga kinakaltasan ng tax. So yung katanungan mo kung ito ba'y maibabalik pa, ito lang sabi ko, no, malabo pa, no, sa sabaw ng pusit. Ayun lang yon, malabo pa sa sabaw ng pusit na ito ay maibabalik sa ating mamamayang Pilipino. Bakit kamo? Alam nyo guys, lahat na nasamsam o nakuha o nakulembat ay mahirap nang ibalik. Ayun lagi natin tandaan, mahirap nang ibalik yan. Kaya dapat maluwag sa damdamin natin. Although alam natin sa bawat isa, tayo ay nagsisikap, tayo ay nagtatrabaho, pero yung laki ng tax na kinakaltas sa atin ay napupunta lang doon sa mga hindi mabubuting tao, no? O yung sinasabi nila na mga ghost project, no? Gumagawa ng proyekto na kung saan wala ka namang nakikita. Kaya eto yon, napakahirap isipin o mahirap tanggapin sa ating damdamin na tayo ay naisahan, o sabihin na lang natin tayo ay nalamangan, no, ng ating mga gobyerno. Dapat tayo bilang mamamayang Pilipino, ipa-Diyos natin to. Kasi lagi niyong tandaan,
kapag tayo ay umaasa na maibabalik tong nakuha sa atin, definitely malabo na. Mas lalo pang madadagdagan yung sakit ng kalooban natin. Kasi kung titignan nyo guys, titignan na lang natin sa paglilitis. Sa paglilitis. Ang hustisya ay para sa mahihirap lang yan. Pero kapag ikaw ay akusado o ikaw yung tinatawag na involved at marami kang tinatawag na asset o may pangalan ka sa gobyerno, guys, ikumpara natin sa mahirap. Kapag ikaw ay mahirap at ikaw ay naakusahan na nagnakaw o pumatay, definitely ang kaso mo hindi na tatagal ng taon. Pero kapag ikaw ay may pangalan sa politiko o may sinasabing yaman, no? May mga asset, kahit ikaw ay napatunayan na o kahit cleared na ikaw na talaga, definitely ang pera pwedeng pagulungin niya ang hustisya, paabutin niya ng taon-taon o daang taon. Baka mawala na lang yung akusado, hindi pa close yung issue. Ganun lang yung kasimple. Kaya nga sabi nga natin maraming nagagawa ang pera. Kaya nga yung sinasabi natin tax, huwag tayong umasa na may ibabalik sa atin yan. Bakit? Kasi nga hindi lang simpleng tao ang involved, hindi lang simpleng tao. Sila ay may mga makakapangyarihan na kung saan sila ay gumagawa ng batas at sila rin ang sumisira ng batas. Ayun lang ang ating isipin lagi, no? Kaya huwag nating asahan na yung mga naririnig natin dyan sa tabi-tabi na maibabalik. Malabo yun, malabo. Kaya lagi lang natin tandaan, ang pinaka best way ay ipasa Diyos na lang natin. Ipasa Diyos na lang natin. Ngayon, yung sinasabi natin na meron pa bang maayos na uupo, no? Yung pag sinabing maayos na uupo, meron pa naman. Meron pa. Kaso sabi nga natin, sa 10, swerte na mapili natin isa. Kaya nga, laging iniisip nila eh. Kaya guys, yung mga tinatawag na yung halalan na isinasagawa, yung mga voters buying na tinatawag, guys, eto na yun. Eto na yung nangyayari. Bakit kamo? Kasi actually, hindi natin masisi yung iba natin mga kasamahan. Kasi pagdating na ng mga eleksyon, ang dami ng mga galamay tatakbo dyan, kakalat dyan. Bilihin yung boto mo 500. Yung mga iba, siyempre papatol na. Iisipin nila pambili ng bigas. Ano. Pero at the end of the day, ang magsasuffer Pilipino eh. Bakit? Ibinenta mo yung mismong karapatan mo na bumoto ka, na pumili ng isang kandidato na kung saan na magsiservisyo ng tama at wagas sa gobyerno. Ayun yung sinasabi natin eh. Hindi lang dahil iniisip natin yung isang araw na kung papakawalan mo pa yung offer na 500 at ilagay mo lang sa balota ang pangalan na to, may 500 ka na. Siyempre guys, yung mga iba papatol talaga dyan, papatol. Kaya nga, sabi nga natin, hindi talaga, guys, no? Hindi talaga aayos ang gobyerno. Kasi kahit nga alam na natin na sila ay meron ng mga records o alam na natin yung karakter ng isang tao, pero kapag tinapalan tayo, no? Binigyan tayo, iboto mo to, pikit mata, isusulat mo yung pangalan eh. Kasi walang kahirap-hirap. Ngayon magkakapera ka. Ang tanong, the next day ba, wala bang magsasuffer na katulad natin mga mamamayang Pilipino kung tayo ay mali ang naihalal natin? Katulad niyan,
Kung mapapansin nyo, ang dami mga tinatawag na hearing o gumugulong yung hearing, yung tinatawag na flood control projects. Sino-sino ba ang nasasangkot? Kung mapapansin natin guys, yung mga nasasangkot dyan, sila-sila rin yung mga lumilitis eh. Yung lumilitis, sila-sila rin yun. Kaya iniikot lang nila yung mamamayan natin, no? Pilipino na ganon. Na kumu-concern sa gobyerno at pagkawala ng malaking pondo, concern yan. Ngayon, so kung mapapansin ninyo, malinaw na, marami nang kumakanta, yung involved at tinuturo, pero eto, maniwala kayo sa hindi, ang hustisya ay para sa mahihirap lang. Hindi yan para sa mga taong may kalidad o kilala sa lipunan. Lagi nyo lang tandaan yan. Kaya nga, yung sinasabi natin na meron pa ba? Meron pa. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Meron pang tao na pwedeng tumayo o mamuno sa atin. Kasi actually guys, may mga ilan kasi, yung mga nakapalibot, ayun yung nagpapasama. Yung mga nakapalibot, yung umuupo, maayos. Ngayon, kapag siya ay binigyan ng mga advices na talagang hindi taliwas at naniwala siya, ayun na yung sinasabi natin guys, napapasama na yung takbo ng ekonomiya o takbo ng gobyerno. Kasi nga dahil sa mga nakapalibot na galamay, no? Kaya masakit man isipin guys, ang dami hanggang ngayon binabatikos pa rin yung mga ghost project na yan, mga tinatawag substandard project. Matapos lang yung proyekto, ito man ay standard o substandard, basta natapos lang, pera na. Ayun yung iniisip natin, no? Hindi quality. Ang ginagawa natin, quantity. Dahil nag-ahabol tayo doon sa kita. So ngayon, kung mapapansin nyo, sino ba nagsasaper? Tayo rin mga Pilipino nagsasaper eh. Kita mo, konting pagbaha, andyan na kagad. Andyan na kagad yung tinatawag nating problema. Hindi mo alam kung saan nanggagaling yung tubig. Hindi mo alam kung paano pumupondo ang tubig. So ayun yung mga bagay na dati wala naman. Dati normal, nagbabaha, talagang pag sobrang lakas at walang tigil. Pero ngayon, nako, ilang oras lang guys, pag bumuhos ang malakas na ulan, may mababalitaan ka, bumaha sa isang lugar. So, ayun yung mga bagay na magtataka ka eh. Bakit nagkakaganon? So ngayon, inahalongkat yung mga problema sa nangyayari sa ating lipunan. So mapapansin natin, ando na yung involved, ando na. Positive na ang target. Ang problema, negative ang decision. So meaning, negative pa, gawa nga ng hindi sila makapagbigay mismo o irumbo yung tao. Kasi nga, ayun nga yung guys, yung sinasabi natin na medyo mahabang paglilitis yan. Kasi hindi lang naman ultimong tao ang kinakasuhan o ultimong tao ang binabatikos. Hindi yan. Ayan ay may mga pangalan sa lipunan na kung saan kapag nagkamali ka, definitely may mga tinatawag na counteraction sila. Na kung saan na pwede nilang baligtarin yung batas. Ayun lang yung kasimple guys. Kayang baligtarin yung batas ng pera. Kasi ang pera, kaya niyang baguhin. Kaya niyang baguhin yung tao, kaya niyang baguhin yung bahay. Pangit man yan o maliit yan, kapag may pera ka, pakilusin mo ang pera mo, kaya mong palakihin yan. Lahat ng bagay, kaya niyang baguhin. Sabi nga natin eh, yung kanina yung sinasabi ko sa inyo guys, yung tinatawag na pagbabago, no? Yung baguhin yung tao. Alam niyo guys, marami na tayong naririnig, marami na tayong nakikita na
Ang pera ay kaya niyang baguhin yung tao. Anytime. Kasi, mapapansin mo, simple lang dati, talagang down to earth. Nagkaroon ng yaman na biyayaan ng Panginoon. Definitely guys, parang mapapansin mo, iba na siya, no? Iba na sila, no? Kumbaga, parang hindi mo na sila ma-reach. Parang kung lalapit ka, ang iniisip nila, uutang ka. Ayun yung mga bagay na masakit sa kalooban ng isang tao. Kaya nga, iniisip nila, nagkaroon ka lang, nag-iba ka na. Iniba ka ng pera. Guys, hindi lang isa, dalawa, tatlong tao nangyayari. Halos lahat nangyayari yan. Kasi may mga iba na dinudiyos-diyos na yung pera eh. Kaya ayun yan. Kaya mapapansin nyo guys, sa paglilitis, no? Sa paglilitis, ilang milyon, no? Hindi lang 1 million, 2 million, 100 eh. May mga 230 million na ito ay ibinigay doon sa isang tao. So, ibig sabihin guys, yung pera na yon, grabe. 100,000 nga guys eh, halos magpakamatay ka na sa tuwa. Ayun pa kayang milyon, kumita ka ng milyon, grabe naman. Ang tindi, instant money, kikita ka. Siyempre sila, ay, naku Diyos ko, yung yaman yan, hanggang pinakaapo na nila, pwede nilang ipamana. Hindi katulad natin na maralitang Pilipino, dukhang Pilipino, kung saan na kung hindi ka magpapawis o hindi ka magbabanat ng buto mo, hindi ka kakain. Ganun tayo. Pero sa kanila guys, simple lang. Papasok yan o papasayang project mo, dadaan sa akin yan. Pero bago dumaan sa akin yan, alam mo dapat kung ano yung dapat mong gawin para sa akin. Ganun eh. Ganun yung iniisip natin guys. Kumbaga, bago pirmahan o bago lumabas yung ink sa ballpen, may nakalaang presyo na yan kung magkano dapat mong ibigay. Kung magbibigay ka ng hindi sapat o hindi ugma doon sa pipirma, guys, siguro sa next signature ulit, napapaikot ang pondo o plano. Definitely, nakahang yan. Nakahang ng matagal na panahon yan. Unlike na nagbibigay ka ng tamang presyo, nako Diyos ko, kahit nasa ilalim pa yung papel mo, pwedeng ipauna yan. Kasi kilala ka na ikaw ay galante na maglagay o magbigay. Ayun lang yung kasimple. Kaya nga, guys, eto lang, sa ngayon, magki-Christmas, at yung mga umaasa na may ibabalik sa atin yung tax, huwag na nating asahan yan. Masisira lang ang Christmas natin at New Year. Ipakita na lang natin na tayo ay bumabangon, harapin natin yung buhay ng matiwasay sa damdamin natin. Ipa-Diyos natin ang mga bagay na nagawa nila na hindi dapat nila ginawa para sa atin. Lalo-lalo na sa mga naghihirap sa trabaho, no? Talagang mapapansin nyo, kulang na lang yung gabi gawing araw para lang kumita. Pero pag kinaltasan ka ng tax, babaksak ang balikat mo kapag nakita mo yung figure, napakalaki. Tapos yung tax na to guys, pupunta lang dun sa mga tao na kung saan nagpapasasa, nagpapakaligaya, at kung ano-ano yung mga yaman sa buhay, no? Kaya nga, mapapansin nyo, talagang masakit, pero ating tanggapin ng maluwag sa ating damdamin. Wala na tayong magagawa eh. Wala na tayong magagawa. Ngayon, ang masasabi ko lang, pag bumoto tayo, pumili tayo ng karapat-dapat na tao. At sikapin natin, as much as possible, hindi tayo magpabili sa ating iboto natin. No? Yung iboboto natin na hindi nila kayang bilhin. Kung ano yung choice mo at naaayon sa sarili mo, na ito ay maayos at tama, proceed ka dyan. Kasi once na dumating sa punto na binibenta natin ang boto natin, definitely hindi tayo makaka-move on. Ganun at ganun pa rin darating sa ating buhay.
So ganun lang yung kasimple. Kaya nga umaasa pa rin tayo, no? Umaasa pa rin tayo, guys, na time will come na may mauupo at may mauupo na maayos na tao sa gobyerno, na kung saan iaangat niya yung ekonomiya at saka yung trust ng mga tao para sa kanya. Kaya nga, ayun, lagi natin isipin na huwag tayo mawala ng pag-asa at ang Panginoon nakamasid dyan sa atin, no? Kumbaga, ayun yung tinatawag na kung saan na i-guide pa rin niya tayo, no? Hindi tayo niya tatalikuran sa mga bagay na ating tinatahak. Kaya guys, lagi yung tiwala nandun at ipasa Diyos na lang natin kung ano yung nangyayari sa ating lipunan, na naway maging maayos at matigilan o mapigilan na yung mga kumakalat na ganitong anomalya na kung saan na tayo ay nasusurprise, no? Kaya nga minsan yung mga iba dinadaan na lang sa ayun na lang, pag-exercise, dinadaan na lang sa mga pagtatanim ng mga halaman, magiging busy na lang sila na hindi na lang mismong papasok sa kanilang isipan yung mga nangyayari. So maganda naman yung guys na tinatawag na habit natin, no? At ang tanong naman nito okay lang magtanim. Ang tanong, meron ka pa bang lugar na pagtataniman? Okay lang sa mga iba na talagang may mga angking yaman, asset. Kaso kung wala ka namang pagtataniman, magtsatsaga ka sa paso, na kung saan pwede ka namang mag-alaga ng halaman at doon na lang ma-release yung stress mo, no? So ayun yung guys. Kaya sana manalangin tayo, sabayan niyo ako sa aking panalangin na naway maging maayos na to, na maging clear na yung tinatawag na takbo ng gobyerno natin, maging maayos na, no? Maging maayos na. Kaya sabi nga nila, kapag ikaw ay nanlamang sa isang kapwa mo, definitely hindi ka makakatungo sa iyong paroroonan. So ibig sabihin, may mga bagay na balakid na darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Andyan na yung mga bagay na itinatanong mo sa sarili mo, bakit nangyari sa iyo to? Ngayon, balikan mo yung mga nakaraan. Meron ka bang ginawa na nakasagasa ka ba ng tao? Nakargabyado ka ba ng tao? Nanlamang ka ba ng tao? So yun yung mga bagay na mapapamulat ka Kaya nga sabi nga nila, kung anong ginawa sa'yo na masakit ng isang tao, o masakit para sa'yo, no, ginawa niya, ipasa Diyos mo. Huwag kang gaganti ng anumang physical, ipasa Diyos mo. Kasi darating ang time, may right time na para ipamuka sa Kanya o ipalasap sa Kanya, no? O iparamdam na lang. No, yung term na lang na light na lang, iparamdam. Iparamdam sa Kanya yung mga bagay na ginawa niya noon na kamalian, eto na yun. Kaya nga, doon mismo ang tao tutuwid Tutuwid ang direction. Meaning to say, doon niya ma-realize na mali pala yung ginawa ko noon. Ito yung pinagsisisihan ko na. Na kapag binigyan ako ng another chance, hindi na ako gagawa pang muli ng ganun na bagay na hindi applicable doon sa kapwa ko. So ayun yun. Kaya nga sabi nga nila namumulat ang isang tao, no? Namumulat ang isang tao sa kanyang sariling problema. So ibig sabihin, minumulat ka ng problema mo 'Di ba? Kasi paano ka mamumulat kung wala kang ginagawang problema? 'Di ba? Sabi nga nila, paano ka magsisisi kung wala ka namang pagsisisihan? So yung mga bagay na may ginawa kang taliwas, which is kailangan mong i-recover. Kailangan mong ayusin, kailangan mong itama, i-tune mo sa right direction. Ayun yung ibig kong sabihin, no? Kaya nga, hindi naman lahat ng masama ay masama. May mga ilan nagiging masama dahil sa hirap ng buhay, kumakapit sa patalim. Pero guys,
mahirap kumapit sa patalim, lalo na kung may naargabyado kang tao. Katulad ng sinasabi ko, ito yung karma eh. Yung tinatawag na darating ang time na lahat ng ginawa mong kalamangan o hindi magandang bagay sa kapwa mo, aani ka rin ng mga bagay na ito yung pamumulat sa'yo eh. Ayun yung sinasabi ko guys, no? Ayun lang kasimple yung sinasabi ko. Kaya nga, sabi nga natin, masarap mabuhay ng simple at lahat ng mga kinakain natin o lahat ng mga tinatamasa natin ay nanggagaling sa hirap. Ito kasi yung bagay na kung saan kaya natin na pangalagaan sa sarili natin, no? Ayun yung mga ganung bagay kasi lahat ng mga bagay na galing sa masama o madaling nakuha, madaling mawala yan guys. Hindi lifetime yan. Mapapansin mo yung mga pera na nanggaling sa masama, masusurprise ka, madali na kagad nawala. Ayun lang yung kasimple. Kaya sabi nga natin, ang best thing dapat gawin natin is maging parehas tayo, maging pantay, maging maayos, and hopefully umaasa tayo na gumanda yung takbo ng ekonomiya ng ating bansa at yung mga leaders ay magkaroon ng disposisyon sa buhay bilang isang leaders. So anyway guys, maraming salamat at dun sa nagkomento na tinatanong niya kung maibabalik pa ba yung tax, wag na tayo umasa, no? So sana naunawaan mo yung ibig kong sabihin, ipasa Diyos mo na lang yan at isipin mo na itong laban na to ay hindi lang para sa'yo, para sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas, no? Mamamayang Pilipino, no? Kasama na yung buong mundo na kung saan andun yung mga kababayan natin nagtatrabaho sa iba't ibang dako ng mundo. Okay? So anyway, maraming salamat sa pakikinig mo. Sana may nakuha kang magandang aral na inaibigay ko. Although hindi buo, may mga pahapyaw tayong tinamaan. Sana i-improve mo na lang, pagyamanin mo. Pwede ka mag-ask ng any opinion sa mga iba, no? Na kung saan magtatali-tali o magtatagpi-tagpi yung mga sinasabi natin. Okay? So anyway, shout out ako dyan kay Chief Engineer Bete na kung saan patuloy na talagang nagmamasid at nakikinig sa short vlog ko. Chip, salamat talaga sa'yo. Ikaw lagi ang magandang salamin ng buhay ko, Chip. Kasi wala akong nakitang negatibo doon sa'yo, lalo na pag nagtrato ka ng kapwa mo. Ako ay matagal mong kasamang empleyado, pero wala akong nakitang negatibo sa'yo. Basta parehas, ginagawa mo, magkasala, ayun, dapat managot. At yung pagiging kaibigan, Chip, andun sa'yo, wala kang pinipili, anumang regardless sa position mo, no? Anumang position mo, kaibigan mo. Ayun ang gusto ko sa'yo, Chip. Kaya hangad ko, Chip, lagi kong pinapanalangin na bigyan ka ng mahabang buhay, maging healthy ang kalusugan mo, kasama na ang mga mahal mo sa buhay, na maging maayos at ligtas kayo sa anumang mga sakuna. At umaasa ako, Chip, na maging masaya kayo, no? Lalo na sa pagsapit ng Kapaskuhan, no? Paghihiwalay ng taon, na naway maging masaya at blessing sa Panginoon. So ingat lagi dyan, Chip. Sa mga kaibigan ko diyan sa Pasay na kung saan ako nagmula, lagi kong inuulit-ulit kasi hindi naman ako nagsasawa na ulit-ulitin to kasi ito naman talaga ang realidad, no? At sa mga kaibigan ko, kababata ko diyan sa Pasay, shout out ako diyan sa inyo at ingat. At dito kung saan ako naninirahan sa Rosewood, so kamusta lahat ng tao rito, maging maayos. At sa mga crew namin on board, on vacation, na naway maging maayos at ligtas. Mga batika na mga kapitanis natin, sila Captain Rolio Raso, Captain Flores, no? Marami yan sila na talagang si Captain Binjola na lagi kong masugid na taga-subaybay ng vlog ko, no? At natutuwa ako kasi nga guys,
nakasama ko rin siya sa trabaho. Kaya ako naman siya binibuild up sa inyo kasi ako na mismo ang nagwi-witness kung ano ba yung pagkatao niya. Plus yung mga bumababa sa barko guys na tinatanong ko, kamusta ba ang management ni Captain Benjola? Talagang thumbs up sila. Kumbaga, wala silang hesitation o wala silang regret na napipil. Kasi lahat daw kaibigan, hindi namimili ng posisyon regardless, messman ka o kadete ka, ultimo ka, may problema ka, lumapit ka. Basta yung paglapit mo ng problema ay naaayon dun sa tinatawag na operation. Huwag ka naman lalapit sa kanya na pera. Siyempre, yung tao, hindi naman tumama sa loto yan para magpaagaw ng pera yan. Pinaghihirapan niya rin yan. Ngayon, handa naman siyang tumulong, basta pertaining sa operation, andyan siya. Bukas ang palad niya para ikaw ay gabayan niya. Kaya pre, salamat talaga. Salamat. At alam ko nalalapit na ang iyong vacation, na naway maging maayos ang paglalakbay mo pabalik at maging masaya ang Christmas mo at pagsalubong ng paghiwalay ng taon kasama ang mahal sa buhay. So lagi lang mag-iingat pre. Kasi sabi ko nga sa iyo pre, ikaw yung magandang salamin ng mga tao sa barko. Siyempre may mga iilan din tayo na mga kapitanes sa kagaya mo na hindi ko lang nababanggit. So anyway guys, maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang pakikinig, at see you on my next vlog. Bye.